Okay, so pakinggan po natin si Ma'am Shelo. Na hindi niya alam itong mga na-insert na flood content, Mr. President. Out of the 200 billion, ang binito lang niya ay 26 billion. So how can you, on that basis alone, can the President say na hindi niya alam itong mga na-insert na flood control projects sa budget ng DPWH? Hindi naman yan yung sinasabi na hindi alam ng presidente. Ang hindi alam, allegedly, ng presidente is the corruption, yung pagnanakaw, okay? Yan yung konteksto eh. Either kasabwat ka doon sa corruption or tanga ka doon sa corruption. Hindi mismo yung insertions. Again, the insertions is not necessarily bad kung gagawin mo yung naaatang sa'yo na doon sa pin-insert mo. Halimbawa, ang insertions mo, sabi niya, flood control. Eh, di gagawin mo dapat yung flood control. Okay? Ngayon, lulugar ako doon sa naririnig kong realidad sa politika dito sa Pilipinas. This is conjecture, hindi ito facts. I-qualify ko yung sasabihin ko. And I think mas make sense to in the real world na tinatawag. Di naman tayo pinanganak kahapon eh. Alam naman natin lahat na may corruption sa gobyerno. Diba? So, siguro, at the back of the mind of the president, alam niya dito sa mga hinayupak na to, meron dyan kukuha. Pero wag naman sagad. Kuha mo. Kasi syempre, hindi niya naman sasabihin yun outright. Diba? Meron talaga kasi 100% yung kinuha. Okay lang sana kung 10 eh. Kasi yung 10 sa 1 billion, napakalaki na nun. Diyos ko Lord. Pero kung kukunin mo yung 100% ng 100 billion or ng kung magkano man yan, eh syempre sobra-sobra naman yun. So siguro, kung titignan mo sa realidad ng sitwasyon, ganun yan. Pero wala naman akong basis sa sinasabi ko. I'm just saying na sa praktikalan, baka ganun. Pero I'm not sure. Tuloy natin. Yun yung gusto kong itanong po sa inyo. Diba? Alam, pwede ba niya sabihin hindi niya alam? Yan yung pinag-aralan nila dito. Ito yung pinapakita niya kung saan kasama niya rito si Bonoan yata o si Babe Singson to. Okay. Ni Secretary Singson. In this photo, na kinakausap niya, anong pinag-usapan nila? Diba? Hindi, kasi nga, ang natutunan natin kay Attorney Bueno, may alter ego doctrine kasi ang Pangulo. Hindi naman kasi pwede na lahat ng line by line, lahat ng gagawin is dapat isusupervise niya or ima-micromanage niya. We are in the understanding, under the presumption of the alter ego doctrine na natutunan natin kay Attorney Bueno, na gagawin nila yung trabaho nila. Let's say may konting kickback, konti lang. Ilagay lang natin yung margin of error na yun sa argumento natin. Okay lang eh. Kunyari lang naman. Kumuha ka ng 20, ginawa mo yung 80, eh di gawa pa rin yun. Oh, hindi ba? Hindi po ba? Mag-usap tayo ng realidad dito sa channel na to. Real talk lang. Oh. Hindi kung konti lang yung kinuha mo, gawa pa rin yun. Eh kung kinuha mo lahat, mahiya ka naman. Mahiya naman kayo. Di ba make sense? Ay nako, ang problema kasi, ito dun sa mga hardcore kakampings, and ako kasi I identify as kakamping. Sabi ko sa'yo, lalaban ko ng pitigan ng si Lenny Robredo eh. Kaya si Risa Ontiveros eh. Pero, let's be real about the reality of the government. Di ba? It's not gonna change overnight. Bakit? Kasi ito yung sistemang iniwan ng mga predecessor ni Marcos Sr., yung tatay ni BBM. Di ba? So, syempre, iniisip ni Pangulo dyan, gawin mo ng maayos yan. Dapat talaga, pag yinabang ko na 24,000 yung flood control na napagawa natin, lahat yun nagfa-function. Putya, ninakawan karamihan doon. Ayan kasi, I mean, maganda sa teorya. Maganda sa
yung laban. Maganda yung laban talaga, yung parang ano talaga may paninindigan. Pero let's be real in this world dito sa ano, yung SOP, Diyos ko. Diyos ko Lord, totoo yan. Hindi ko alam na totoo yan, pero I mean, alam mo yun, ako yun na lang yung pinagdadasal ko na yung susunod na magiging presidente, congressman, senator, kung magnanakaw kayo, wag naman dupang. Konti na lang, okay na yun. Pang iPhone lang. Wag naman pambili ng kung ano. Diba? That's what I'm trying to say sa inyo, mga Lods, na it's a systemic problem. I am arguing within the system that is currently here. Hindi ko naman mababago yun Pero gusto ko maging totoo tayo sa mga argumento natin. Automatic ba kasabot si Pangulo? Baka nga wala siyang nakuha dyan. Di ba yun yung sinabi ni Toby Tiangco? Di ba? Balikan niyo yung usapan nila ni Toby Tiangco. Wala akong nakuha dyan. Gumanon siya. Kasi nga baka nga wala talaga. Ang nanguha lang yung mga kontraktor. Hindi po ba? Mas may sense yun. Kasi it's so easy. It's so easy to blame the people in power. But to understand them, it's harder. Tuloy. Tingnan yung mga items na na-insert. So, anong tawag mo doon? Betrayed. He was betrayed. He was betrayed, mga Lods, diba? In my opinion, the president was betrayed. Kasi alam niya, siguro at the back of his mind, alam kong mga gago kayo, pero wag niyo namang lubusin, mahiya naman kayo. Siguro lang Kasi syempre, yung ibang mga iba rin yung argumento, pero ganito ko tinitignan yung mundo Kasama yung kakupalan ng mga tao sa equation. Wag naman sobra. Tuloy. I'm not falling for that. Kayo po ang sumagot. Ako, betrayed. Yun yung sagot ko. Final answer. Lalaban ko yan ng pitikan ng pilikmata. Huwag sa inyo, masakit yun. Ano ang tawag niyo doon? Sinabi na ng mga tao, that's the most corrupt budget. At hindi lang ako nagsabi nun. Sinabi ni Drilon, sinabi ni Ting Lacson. Ako, let's assume that as true. Diba? If it is the most corrupt budget, does it necessarily mean na sa Pangulo napunta yung kinurakot? Kasi ganun yun Pag nangurakot ka, mapupunta yon sa bulsa nung nangurakot. Tama, 'di ba? So meron bang tao or na hindi umatras ngayon na nagtuturo directly sa Pangulo? Kasi nag-mention siya ng mga tao. Ako magpe-mention ako si Isko, si Lacson. Wala daw napunta kay Pangulo dyan. Walang direktang ruta sa kanya. Pero meron dun sa iba. Napakaraming iba. So why put it in the hands of the president, di ba? Kahit si Toby Tiangco di ba? Sabi ni Toby na yung presidente labas dyan, pero yung iba meron. Di sila kasuhan, sila yung tanga, sila yung kasabwat. Bakit yung presidente? Di ba? Mali mali yung pinanggagalingan natin dito. Siya nga yung nag-expose di kung kasabwat yan, ide-deny niya yan habang buhay. It's so frustrating to see this, mga Lods. Totoo lang na I think naman, in fairness kay Pangulo, ginagawa niya naman talaga lahat ng makakaya niya para panagutin yung mga tao. Kaso tandaan nyo, yung mga kalaban ng Pangulo ngayon, these are people with money. These are people who have influence over everything. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na may central mastermind dito. 'Di ba? I think it's more of everyone got a piece of the pie, and everyone who got a piece of the pie should go to jail. 'Di ba? Kasi kunyari, iaatang mo lahat kay Romualdez. Ang problema, ang daming bumaliktad na witnesses. So paano natin i-connect sa kanya? Pero if you widen the net, lakihan mo yung net, tanggalan mo ng central figure, walang isang tao, kung di bagkus maraming, hindi big fish ang hanapin mo, isang aquarium ng kurakot, ang dami mong mapapakulong doon.
Ang dami talaga. Yan yung problema kasi. Naniniwala kayo sa naratibo ng mga kalaban ng Pangulo. Of course, ang ituturo nila dyan isa. Kasi yun yung madaling sisihin. Pero lalawakan natin yung paniniwala natin. Sa ngayon, walang tumuturo sa Pangulo. O paano gagawin natin? Siya pumirma. Pero does that imply na kurakot siya? Tandaan natin, may alter ego doctrine tayo. Yun yung nakuha natin kay Atty. Bueno. Na pinagkatiwalaan to ng mga Pangulo. Ako, naniniwala ako in my hearts of hearts that he got betrayed. Now, panghuling sabi na to. Sige, last na. Pakinggan natin si Prof. Shelo, tapos let's end. And then we said, veto the budget. Ni-review kunwari, 200 billion insertions. Vinito lang niya 26 billion. Naka-itemize yun. Sabi ni Auntie Claire, siya daw yung nanawagan eh. Misuse ng funds eh. So sabihin natin hindi daw siya... pwedeng. So sabihin natin hindi siya complicit. So ano siya? Betrayed. The president got betrayed because he trusted people to do their jobs in the right manner, but what they did was he got betrayed by these people na pinagkatiwalaan niya. That's why heads rolled. Bonoan was jailed. Many contractors was jailed. Maraming kinasuhan. Ang kailangan na lang natin talaga ipakulong tong mga tao na to, and then we're good. Ako, babalikan ko po yung panghuling sabi na po na lagyan natin ng due date yung galit natin. We've come a long way from the September 25 rally in 2025 to today na ito yung pinag-uusapan natin. Na kung ako sa inyo, October 2027. Kasi yun yung filing ng COC. After that, pag wala pang napakulong, ewan ko na. 'Di ba? Pero until such a time, I will wait. Kasi matagal na tayo naghihintay ng kaginhawaan dito sa bansa natin eh. Again, babalikan ko yung storya ko na dito sa Antipolo, parati dito binabaha, Marcos Highway. Taas-taas na namin, binabaha pa rin kami. Hanggang ngayon, konting ulan, baha. Bakit? Hindi na i-implement ng tama yung flood control project, yung flood control projects eh. 'Di ba? Ibig sabihin, may kurakot talaga. So bakit hindi natin simulan ngayon yung pagpapanagot dito sa mga tao na to para matapos na yung mga kawalanghiyaan nila? Imbis i-blame natin yung ating Pangulo ngayon, let's help him. Tulungan natin siya. Kasi binabanatan na siya ng mga DDS eh. The DDS is very strong. Totoo? Realidad yan. Kada post ko, miski hindi about sa politika, binabanatan ako eh. Nasanay na nga lang din ako eh. And then, gagatong pa tayo. Na lahat naman tayo, we want a better country. Pero let's stick with the reality of the situation. Is there corruption in this country? Yes. How do we do it? Let's manage it first. And then, let's work from there until mawala siya. Yun lang naman po, Gege mga Lods.